Si Coach George Gallant inaming napigilan nila ang Gin Kings kasabay ng pag-amin ni Coach Tim Cone na hindi nila nasabayan ang San Miguel Beer. Bunga ng pagkatalo sa unang bakbakan, isiniwalat din ni Coach Tim Cone na meron silang sisilipin para manalo sa susunod na laban. Yung susunod na mag-step up sa SMB, inilabas din po ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Hindi binigo ni Coach George Gallant ang SMB fans nang itala nila ang unang panalo sa semis laban sa nagtatanggol na Ginebra. Sa score na 92-90, kumamada at nagtulong-tulong sila CJ Perez, Benny Boatwright at Junmar Fajardo kasama ang iba pang locals para takasan ng Gin Kings. Sa panalong itinala nila, ano ang masasabi ni Coach George Gallant? Tutukan natin si Coach George sa report ni Ruben Terrado sa spin. Ibinibigay ko ang kredito sa mga players. Kung kailangan kasi namin ng matinding pagpigil, sa tingin ko napigilan naman namin sila ng 2 beses. Nung nagkaroon kami ng chance na manalo, nag-deliver yung mga players. Actually parang seesaw battle yun nangyari. Sa unang kwarta ng bakbakan, lamang ang SMB ng 8 sa score na 28-20. Pero pagpasok ng ikalawang quarter, tabla na po sila sa score na 47. Sa third quarter, hindi rin nagpaiwan ng Gin Kings, kaya ang resulta, tabla ulit sa score na 73. Sa bandang dulo na lang talaga nahusgahan ng panalo kasi nga kumawala si CJ Perez para itulak si Junmar sa magkasunod na free throw sa mga huling segundo ng bakbakan para itala ang 92-90 na panalo. Ibig sabihin, ibinigay talaga ng Gin Kings ang kayang ibigay para gulpihin sana ang kapatid na SMB, pero kinulang po sila. Sa nasabing bakbakan po kasi, kumamada ng napakalaking 26 points si CJ Perez, hindi kinayang pahintuin po ng Gin Kings ang presensya ni CJ. Nung pangunahan niya yung 7-0 run ng SMB sa huling 2:35 minutes po yan sa final quarter, kung saan merong score dyan na 90-85. Bukod kay CJ, isa rin po si Benny Boatwright na nagpahirap sa Gin Kings nang itala nito yung 23 points, 12 rebounds at 5 assists, habang si Junmar Fajardo na nanggaling po sa injury kumamada ng 18 points. Nagbaba rin po siya ng 9 na rebounds. Sobrang laki po nun, walang duda yan, at kitang-kita na sobrang taas din po ng kumpiyansa po nila. Yung tipong kahit humahabol ang Barangay Ginebra, hindi po sila nagpatinag dyan. Walang dudang masaya ang SMB ni Coach George Gallant, bunga ng unang panalo sa Best of 5 series, habang si Coach Tim Cone ng Ginebra ay tila umamin sa magandang execution na ginawa ng SMB laban sa kanila. Ano nga bang masasabi ni Coach Tim tungkol sa bakbakan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa spin. Sinubukan naman naming sumabay, nakasabay naman kami sa kanila, pero nakagawa sila ng play sa dulo, pero kami hindi. Basically, yun ang laro. Kaya sisilipin namin ang video at titingnan namin kung ano ang kailangang ayusin. So, doon tayo sa sisilipin ng video para malaman po nila kung ano dapat ayusin, di ba? Yun ang magiging simula po ng pagbuo ni Coach Tim ng plano patungo sa ikalawang laro po nila dito sa semis. Kasi minado naman siya na nakasabay sila at nakita rin naman natin yan. Pero bandang dulo, ayon na rin po sa kanya kay Coach Tim Cone, nakagawa ng play ang SMB dahilan para maitakas nila ang unang panalo. Obviously, tumatak sa isip po ni Coach Tim ang pagkamada ni CJ Perez sa dulo ng bakbakan. Isa sa mga dahilan para kuhanin ni Junmar ang free throw, lalo na nung nagmintis po si Chris Ross. Laking bagay po nun kasi hindi nakapalag ang depensa ng grupo ni Coach Tim para sana makuha yung bola. Sa pananalasa ni CJ Perez kung saan kumamada siya ng 26 points, hindi inaalis ni Coach Tim Cone na may iba pang player ang magbibigay sa kanila ng sakit ng ulo sa mga susunod na bakbakan. Sino ang tinutukoy ni Coach Tim sa isyong yan? Tutukan natin again si Coach Tim sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Ngayong gabi si CJ. Bukas si Romeo kung makakapaglaro si Terrence. Sakaling bumalik siya sa Biyernes, maaaring siya ang susunod na mag-i-step up. Pwede rin si Marcio Lassiter or si Chris Ross. Dami nilang armas eh. Si Don Troliano andyan din. Yan ang pagpipilian mo. Magpo-focus ka kay Junmar at Boatwright. May isa namang kakamada. Ngayong gabi si CJ. Sila ang sakit ng ulo ni Coach Tim Cone ngayong semis. Kitang-kita naman na sumasakit ang ulo niya talaga, di ba? Yung mga sinabi po niya, dumadaing na po siya dyan. Pero hindi ibig sabihin, sumusuko po siya. Ibig sabihin lang po nun, marami siyang tututukang players na pwedeng magbigay ng sakit ng ulo. Hindi lang sa kanya, kundi sa buong kupunan. Kasi kapag inulit ni CJ ang pagkamada, or kung hindi man niya ulitin yun, katulad nung sinabi ni Coach Tim Cone, may pang kakamada para sa SMB ni Coach George para kuhanin ng Game 2, di ba? Meaning,
Loaded ng talent ang SMB. Pero in fairness sa Ginebra, andyan din naman si Scotty, si Japet, si Christian, at iba pa na pwedeng magbigay din ng sakit ng ulo sa SMB. Ang problema lang kasi, naungusan sila sa dulo ng bakbakan, kaya natalo po sila. Sa nangyaring bakbakan kung saan nagtala si Tony Bishop ng 20 points, si Christian Standhardinger ng 21 points, at si Scotty Thompson ng 15 points, palagay ba ni Coach Tim Cone, nasagad nila or naitodo ba nila ang laban? Ano ang masasabi niya dito? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kennedy Kakbay ng ABS-CBN News. Hindi magandang laro namin Pwede pa sana kami makapaglaro ng mas maganda dyan. Obviously, yung San Miguel, kaya rin nilang gandahan pang laro nila. So base sa mga linyahan po ni Coach Tim, matindi talaga ang bala ng SMB ngayong conference. Kasi sa kanya na rin po nanggaling, di ba? Pwede pang talasan ng SMB ang laro. Although inamin niya na kaya din nila or ng Gene Kings na gandahan pa or talasan pa yung laro. Medyo mabigat po yun. Kasi base sa kanyang pahayag, hindi basta-basta ang hinaharap nila ngayon sa semis. Parang sinasabi po niya na okay, andyan si Bishop, si Christian at iba pa. Pero parang kulang pa rin. Kulang pa rin ang hanay namin. Parang ganun Kaya mula dyan, siguro itatanong natin is namimiss ba nila si Justin Brownlee na matagal nilang kasama sa hanay kung saan siya din ang kasama ng Gene Kings nang kuhanin nila ang titulo ng Commissioner's Cup na idinidepensa nila sa kasalukuyan. Dahil naunahan na sila ng SMB dito sa semis, ano ngayon ang nakikitang solusyon ni Coach Tim Cone para biguin ang grupo ni Coach George Gallant at tuluyang pigilan ang pananalasa nila? Ano ang nakikita ni Coach Tim na weapon or armas ng SMB laban sa kanila sa susunod kung meron man? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kailangan lang nating bigyan ng kaunting pansin ng detalye. Subukan naming humanap ng paraan para talunin itong mahusay na koponan, matigas na koponan. Marami silang iba't ibang uri ng armas Nakuha nila sarili nilang bersyon ng Death 5 na si Boatwright ay naglalaro bilang si Arwin Santos. Para kasi itong sina Arwin at Junmar na magkasama at ang Death 5 maliban kay Boatwright na 5 inches taller, 30 pounds na mas mabigat at kumakamada katulad din ni Arwin. Mas nagpapahirap sa trabaho natin. Obviously, masakit talaga ang ulo ngayon ni Coach Tim. Parang ang laki ng problema sa pagharap sa SMB, di ba? Of course, ganun talaga yun kasi natalo po sila Pero base sa kanyang pahayag, sobrang tigas ngayon ng SMB na tipong ang hirap-hirap tibagin sa kinalalagyan po nila sa kasalukuyan. Tapos nakauna pa po sila, di ba? So, doble sakit niyan kasi nasa SMB ang momentum. At hinala po natin gagawin ni Coach George Gallant ang lahat para muling biguin ang Gene Kings ni Coach Tim Cone sa muli po nilang paghahanap sa Friday. In fairness naman kay Coach Tim at sa grupo ng Gene Kings, andyan ang attitude po nila, yung never say die. At huwag din natin kalimutan ang fans na susugod sa venue para suportahan sila kasi ang laki ng magagawa nila para sa Gene Kings. So guys, maraming salamat.